Matapos sampahan ng reklamong impeachment kahapon, isa pang impeachment complaint ang nakatakda umanong ihain laban kay Vice President Sara Duterte bukas ayon sa Makabayan Block. Aligasyon ng korupsyon at maling paggamit ng confidential funds din ang basehan umano nito. Sa unang reklamo naman, 24 na articles of impeachment ang binigyang diin ng mga complainant. Nakatutok si Jonathan Andal. Sa inihaing impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, 24 na articles of impeachment ang nakapaloob sa 4 na grounds for impeachment sa ilalim ng culpable violation of the Constitution and or graft and corruption. Nakasaad ang hindi raw maipaliwanag na paggastos ng bise ng 125 million pesos na confidential at intel funds noong 2022, pati na ang 650 million pesos na confidential at intel funds ng OVP at Education Department noon namang 2023 at ang pagwaldas niya di umano ng 2,735 million pesos na confidential at intel funds sa kanyang 3 termino bilang Davao Mayor. Sa ikalawang grounds for impeachment, ang bribery and or culpable violation of the Constitution, nakapaloob ang aligasyon ng mga nagrereklamo na meron umanong ill-gotten wealth ang bise at sangkot din daw sa money laundering ng higit 111 million pesos na idineposito sa kanyang personal accounts. Inakusahan din ng mga complainant ang bise at kanyang pamilya na umano'y nanuhol at tumatanggap ng daang milyong piso mula umano sa mga kilalang personalidad sa iligal na droga. Ikatlong ground for impeachment, ang betrayal of public trust. Isinama dito ang pag-abandona raw ng bise sa taong bayan sa kasagsagan ng Super Typhoon Karina at lumipad sa Germany. Pati na ang hindi raw pagkondena ng bise sa anyalay foreign aggressor na nambubuli sa mga sundalo at mangingisdang Pinoy sa West Philippine Sea. Ang huli at ika-4 na grounds nila for impeachment, ang other high crimes o mabigat na krimen. Kasama rito ang direkta o manong pagkakasangkot ng bise sa extrajudicial killings ng DDS o Davao Death Squad sa Davao City noon siya pa ang mayor doon. Gayon din ang umano'y pagkanlong at pagdepensa niya kay Pastor Apollo Kibuloy na nahaharap sa kasong child abuse at sex trafficking. Dawit din dito ang banta ni VP Sara na huhukayin ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at itatapon sa West Philippine Sea. Pati ang pahayag niyang naisip niya noong pugutan ang Pangulo. Nabunyag daw kasi na walang mental fitness ang bise para humawak ng mataas na posisyon. Panghuli, mabigat na krimen din daw ang pag-amin ni VP Sara na may kinontrata siyang papatay sa Pangulo, First Lady at sa House Speaker kung siya'y patayin. Matapos mahihain ang reklamo sa Office of the House Secretary General, batay sa House Rules at sa Konstitusyon, sunod itong ibabato sa Office of the Speaker na merong hanggang 10 session days para isama ito sa tatalakayin sa plenaryo. Hanggang 3 session days naman para ibato ito sa Committee on Justice na siyang magdadaos ng hearing para sa impeachment at dapat sa loob ng 60 session days ay maipasa nito ang rekomendasyon sa plenaryo. Kada linggo, 3 araw lang ang sesyon. Pagdating sa plenaryo, doon na ang botohan. Kailangan ng boto na hindi bababa sa 1/3 ng Kamara o 103 na mambabatas para umusad dito sa Senado na siya namang tatayong impeachment court kung saan kailangan naman ng 2/3 o 16 na boto ng mga senador para ma-impeach ang opisyal. Ang tanong, sa dami ng prosesong dadaanan, aabot ba ito bago matapos ang 19th Congress sa Hunyo? Tatandaan nyo yung Corona case, si Justice Corona, that took approximately around 4 months and a half. So the question is, ano bang break natin? December 21. Mababato na kaya yan sa Justice Committee. Tapos if we start by January, tapos magbe-break kami ng bandang Febrero, magre-resume kami dahil election year, bandang Mayo na, o kailan pa? And it's hard to say. Tingin ko, dahil December 18 pa, yung last day ng session ng House of Representatives, ako optimistic ako na merong sapat na panahon, tapos merong time pa before the campaign period kasi ang session ng Congress magre-resume po siya by January 13 after nung holiday break. Pero bukod sa nakain ng impeachment complaint, sabi ng Makabayan Block, may i-endorso silang panibagong impeachment complaint bukas na iain umano ng 50 kinatawan mula sa iba't ibang organisasyon. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.